Hindi ka 24 or 24/7 na nakabantay sa anak mo. Ano mang mangyari dyan, hindi ka nakabantay. Kung pinasok mo yan sa eskwela, pinabayaan mo na yan, umaasa ka na lang na pag uwi ng bahay, ligtas, maayos sa inyong mga anak. Tayo, mahilig tayo mag-alala. Sino kaya ang kinain ng anak ko? Anong ginawa ng anak ko? Ganun ganito. Yun ang ating madalas na nagiging problema bilang mga magulang. Pero ang tulong ng ating Panginoon, hindi sapat ang iyong kakayahan para makontrol ang lahat. Mas malaki ang kakayahan ng Diyos na pangalagaan ang ating mga anak. Kaya dapat isuko natin sila sa Panginoon sa pamamagitan ng inyong maalab na panalangin. Tanging ang Diyos lang ang may kakayahang ingatan sila. Pero kung minsan nagagalit na tayo, kung minsan, ang tagal na natin pinanalangin yung mga anak natin, pero hindi nagbabago, ano ka ba naman? Hindi ka na natuto, ganito, pasaway ka at choke. Kung minsan, maaaring hindi agad magbago ang sitwasyon, ngunit alam natin na kung saan ibibigay ng Diyos ang tamang panahon kung ano ang nararapat para sa ating mga anak. Ipanalangin natin na walang bumpay ang ating mga anak. Hindi naman sapat yung ngayon pa lang, sana bumait yung anak ko, sana yumaman yung anak ko, sana maging matalino ang anak ko. At kinabukas makikita mo agad. Hindi po ganun na magic. Sasamahan din po natin na kung saan kailangan natin ipadama yung pagmamahal natin. Gagabayan natin ang mga anak sa tulong ng ating panalangin sa Panginoon. Alisin niyo lahat ng agam-agam niyo sa inyong mga anak. Sa pamamagitan natin mga panalangin at pagtitiwala sa Panginoon, kasama natin siya magpapalaki sa atin. Kaso nakikita ko ngayon mga pagka ang magulang galit sa anak, bahala ka na sa buhay mo, mali po ugali yun ng ilang mga tao sa ngayon. Paano yung pinapalaki ang inyong mga anak? Huwag po tayong matakot na lamunin ng pag-aalala sa pagpapalaki ng ating mga anak. Kasi lumalaki ang mga bata na yan. Sa totoo lang po, hanggang bawat stage ng paglaki niyan, marami kayong kakarapin na problema. Marami kayong makikita, marami kayong hihilingin sa Panginoon para sa inyong mga anak. Yun ang mag-alaga ka niyan pag may mga sakit po yan Lagi tayong namong problema. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyong alalahanin. Pagkos, ilaan nyo sa panalangin ang lahat ng inyong kahilingan para sa inyong mga anak, ngunit samahan nyo ito ng inyong pagmamahal at gabay. Dahil sinabi po sa Isaiah 54:13, ang lahat ng anak ay tuturuan ng Panginoon. Yang malinaw po, suko natin sa ating Panginoon ang ating mga pag-aalala kung paano sila palalakihin, kung paano natin sila aalagaan, kung paano natin sila umamahalin. Ito yung kalawang pag-aalala mayroon tayo sa buhay natin. Lahat tayo nag-aalala tungkol sa ating kalusugan. Ako, nasa stage na po ako na kung saan nag-worry na ako kung ano magiging effect ng aking diabetes po. Sabi ko, wala naman akong bisyo. Wala naman akong mga ginawang pang-aabuso sa katawan ko. Bakit nagkaroon pa rin ako ng diabetes? Naalala ko pala, matakot pala ako noong bata ako.
Pero sa ngayon, hindi lang po. May edad ang namumroblema sa kanilang kalusugan. Kahit yung mas bata sa atin. Pinoproblema nila yung kanilang mga kalusugan. Alam nyo, nung ma-detect ko na ako ay may diabetes na po, pakiramdam ko noon may maluha na ako sakit. Sabi ko na, kung gano'n na lang ang itatagal ko. Gano'n na lang itatagal ko sa mundong ito. Papaano pa kaya yung mga ibang tao na may sakit sa cancer? Ano ba yung tatinding sakit ngayon? Okay? Ang sabi po dito na kung saan, paano na kaya yung iba na mayroong pang mas mabigat na sakit na dinadala sa kanilang mga buhay. Pero malinaw po, sinabi dito, kasama natin ng Diyos kahit tayo ay may sakit. Sinabi niya, Isaiah 41:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y yung Diyos, aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katira. Ito pinapakita po malinaw sa Isaiah na kung saan kapag tayo ay nanghihina, dapat natin laging tandaan, siya ang nagbibigay ng lakas. Kapag tayo ay natatakot, siya ang nagbibigay sa bawat isa sa atin ng tapang. At kapag tayo ay tila nawawalan na ng pag-asa sa ating mga buhay, siya ang umaalalay sa atin. Sakit lang yan eh. Pero di naman po ibig sabihin na kung saan, hindi na kayo magpapagamot. Huwag niyo pong isipin nila gano'n. Kailangan din nating magpagamot. Kailangan din nating subukan yung mga makabagong teknolohiya kung tayo ay may mga dinadalang sakit. Baka yun ang gagamitin ng Panginoon para sagutin ang ating mga kahilingan na gamutin ang ating mga kalusugan. Napakahirap kung magkasakit sa panahon na ito ngayon. Hindi lang daan-daan, libuhan, 100,000 ang ginagamit na gastos. Ilisuko natin. Lagi niyo lamang tatandaan na kung saan ay ang tunay na manggagamot ay ang ating Panginoon. Marami sa atin nawawalan agad ng pag-asa kapag nakakaramdam ng hindi maganda. Kaya yung pag-aalala natin sa kalusugan natin ay normal at bahagi. Sabi po sa Jeremiah, iyong pagagalingin ako, O Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapulian. Panghawakan natin itong mga ganitong salita. At sa gayon, lalong tumaas, lalong bumigat, o lalong kumapit tayo sa Panginoon. Kasi ang mga problema po, karamdaman at panghihina ng katawan ay talagang kadalasan nagdudulot ng takot at pangamba sa atin. Ano pa yung ikatlo nating pinag-aalala sa buhay natin? At ba ito'y sigurado ko makaka-relate po kayo lahat. Pinansyal. Naku, bangungot yata po ito kapag tayo ay laging Pag ikaw ay isang tao na nag-aalala sa pinansyal, madalas kulang kayo sa tulog. Nangingitim yung mga ilalim ng mata niyo. Then, pag nag-aalala tayo, saan nakukuha ng pambayad bukas? Ang masakit, kapag lalo ka pang nawala ng trabaho, sa kakuha ng pambayad ng mga monthly bills, naku. Pagkasakit ka na, huwag ka lang mawalan ng pera